Habang nagdadrive si Ashley, ay hindi niya maiwasang mapangiti. Lihim siyang natutuwa sa pagsang-ayon ni Vince sa proposal. Lalo siyang humanga sa binata dahil sa pagtanggi nito sa ibabayad niya. At sinabi nitong Meryl ito pagdating sa kama. No meaningless. Para sa isang katulad nito na tiyak na babae ang humahabol, nakakabilib yun. Sana lang hindi na walang respeto niya sa akin. Pagkatapos ng pinag-usapan namin, naasam niya at lalo siyang na-excite sa magiging pagbubuntis niya. Sana makuha na magiging anak ko ang karamihan sa mga features niya. Halos hindi nakatulog si Vince dahil sa pinag-usapan nila ni Ashley. Hindi pa rin siya makapaniwala. Mas gusto niya sa babae ang may pagka-conservative, hindi katulad nito na masyadong liberal ang pag-iisip. Bakit kaya? May nanakit ba sa feelings niya para matakot siyang ma-inlove at makipagrelasyon? He wanted to cuddle her, to love her. Erase the negative feelings that made her reluctant to love. He wanted to make her feel it was wonderful to be loved by a man. Ngunit paano niya magagawa yun kung ganun kalamig at kailap ito? May magagawa ba ako para baguhin ang pananaw niya? Lalo na kung empleyado lang niya ako. Ipinaabot ni Ashley kay Waga ang address ng klinik at pangalan ng OB-GYN na dapat puntahan ni Vince. Pagkalipas ng 3 araw ay nakatanggap siya ng tawag mula sa doktora. Nanggaling na raw si Vince sa klinik nito at naibigay na nito ang cell na kailangan ng IVF na isasagawa sa kanya. Pagkalipas pa ng 1 linggo, siya naman ang nagpunta sa klinik upang isagawa na ang IVF process. Excitement ang nararamdaman niya habang isinasagawa yun. Ngunit ilang linggo pa raw ang kailangan niya bago makumpirma kung nagtagumpay ang proseso. Just pray na maging successful ang IVF dahil 15% lang ang success rate nito. But in case we fail, we can always repeat the process, sabi ng doktora. Pagkatapos ng pag-uusap nila sa restaurant at ng IVF process na isinagawa kay Ashley, ay iniwasan na niyang magkita sila ng harapan ni Vince. Hindi sayang niyang makita ito, ngunit hindi niya alam kung paano niya ito dapat pakitunguhan pagkatapos magsanib ang kanilang cell sa pamamagitan ng modern clinical procedure. Isa pang dahilan dahil parang may kakatwa siyang nararamdaman. Kilig? 27 na siya ngunit bakit kailangan pa niyang maramdaman yun? Ayaw niya konsentihin ang nararamdamang kilig. Pauwi si Ashley isang gabi nang hindi mag-start ang kotse niya. Magpapatawag sana siya sa security guard nang maaaring mag-troubleshoot nang mapansin niyang palapit si Vince sa kinaroroonan niya. Pauwi na rin ito. Anong problema, ma'am? Ayaw mag-start eh. Titingnan ko kung kaya kong i-troubleshoot. Sa dami naman na pwedeng mag-offer sa kanya ng tulong, bakit ito pa ang nagkataong nandun? Bago pa siya makasagot, naitaas na nito ang hood ng Lexus niya. Sinipat nito kung anong dahilan nang hindi pag-start nun. Wala pang 1 dipa ang layo nito sa kanya. Mistulan siyang nakalanghap ng mabangong hangin. Suwabe sa ilong ang amoy ng kulong nito. At kahit maghapon ito nagtrabaho, mukhang fresh na fresh pa rin. Parang gusto tuloy niyang ihagis ang sarili rito at humilig sa malapad na dibdib nito. Saka siya umatras upang mapalayo rito. Nung una ay sa mga kamay lamang nito siya nakatingin. Maganda ang mga kamay nito. They look firm. Ipinilig na naman niya ang kanyang ulo. Bakit ba kung ano-anong iniisip niya habang nakatingin siya rito? Inalis niya ang tingin sa mga kamay nito. Ngunit nalipat lamang yun sa katawan nito. He had a nice body. All in. Hindi siguro na ipakondisyon ni Manong to bago siya nag-leave. Sabi niya upang alisin ang pansin dito. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang driver. Okay na to, ma'am. Na-disconnect lang pala ang alternator. Subukan niyo nang start ulit. Bumalik siya sa kanyang kotse. Nag-start na nga, muli siyang bumaba. Thank you. Don't mention it, ma'am. Dati ka bang mekaniko? Nagtrabaho po ako sa The Dallas noon as helper mechanic bago ako naging waiter sa hotel. Okay. I gotta go. Thanks again. Wala yun, ma'am. Nakangiting sabi nito. Oh God, please no. Don't smile at me like that. Naidaing niya sa kanyang isip. Wala pala si Manong, ma'am. Baka gusto niyong ipag-drive ko kayo. Gusto niyang pumayag dahil parang gusto niyang kasama ito. They could talk about so many things habang nasa daan sila. Parang second thought, hindi pala dapat.
Baka mapunta sa naging deal nila ang usapan. Thank you na lang, pero wag na. Sabi na lang niya. Ramdam kong gusto mo makalapit sa akin, Vince. But I won't give you the chance. No, never. Baka ma-inlove pa ako sa'yo. Tuwang-tuwa si Ashley nang kumpirmahin sa kanya ni Doktora na successful ang IVF process after 5 weeks. I'm pregnant, Waga! I'm pregnant! Masayang pagbabalita niya sa kaibigan pagdating niya sa bahay ng hapong yun. Congrats! Tumaas ang isang kilay niya. Sarcastic ka naman eh. Aren't you happy for me? Of course I am. Kaya lang mas masaya sana ako kung may lalaki kang kashare sa kaligayahang yan. And that is the father of the child. My child doesn't have a father. Nabuo siya through modern medical procedure. Anak ko lang siya at magiging inaanak mo. Paano mo naman ipapaliwanag ang pagbubuntis mo sa mga magtatanong, Aber? Halimbawa, sa opisina. Marami namang unwed mothers ngayon, di ba? Ang importante, maibibigay ko ang pagmamahal at pag-aalagang kailangan niya. At sigurado ako, magiging mabuti ako magulang. Saka bago lumaki ang tiyan ko, mag-i-stay ako sa Puerto. I can rent a place there. Sa pinakamalapit na bayan ng isla ako manganganak. Pwede kong palabasing sa States ako nanganak, hindi ba? Sa pamilya mo, paano mo may papaliwanag yan? I know what I'm going to tell them. Hindi ko na pinoproblema yon. I'm sure they will eventually understand. Bahala ka. Basta wag mo akong gawing tagapag-alaga. Dahil hindi ako marunong mag-alaga ng bata. Ano ka? Tutulungan mo akong mag-alaga ng inaanak mo. Hindi ba dapat si Vince ang maging katuwang mo? Para namang hindi mo alam ang gusto kong mangyari, Waga. Sorry. Akala ko lang makakalusot. Ang sakin lang, mas okay sana kung ipapanganak yung baby mo ng may tatay. I mean, hindi mo naman kailangan ma-inlove kay Vince kung talagang ayaw mo. Pero, pwede kayong magtulong sa pagpapalaki sa bata. Hindi, ayoko. Sinabi ko na sa'yo, this child is mine only. At lalaki siyang masaya at busog sa pagmamahal ko. Okay, wala na akong sinabi. By the way, hindi ka ba papasok sa opisina? Hindi, kailangan ko raw ng 2 weeks bed rest para masiguro magtutuloy-tuloy na pagbubuntis ko. Ikaw na muna ang bahala sa opisina ha. Iuwi mo na lang mga papers na pipirmahan. Mahigit 1 linggo nang hindi nakikita ni Vince sa opisina si Ashley. Kaya nag-usisa na siya kay Mang Samuel. Mahigit 1 linggo nang hindi pumapasok eh. May sakit yata. Naalala niya ang tungkol sa pagiging donor niya. More than a month ago. Ano na kayang development? Nagawa na kaya ang IVF sa kanya? Successful kaya? May sakit siya eh. Sabi ni Waga nang ito naman ang tanungin niya nang magpunta siya sa opisina upang i-report ang pagkasira ng isang importanteng makinang nagbibigay ng kulay sa mga plastic products nila. Anong sakit ni ma'am? Diabetes. High blood? Hindi pala. Tonsillitis. Hindi magkandatutong sabi nito na mukhang hindi napaghandaan ang pagsisinungaling. Hindi na siya nagtanong dahil nabasa na niya sa mukha nito ang sagot sa tanong niya. Malamang na successful ang IVF niya. Ashley is pregnant. At bagamat hindi pa kumpirmado, parang gusto niyang sumuntok sa hangin sa labis na tuwa. 3 linggo ng bed rest si Ashley at nakakadama na siya ng pagkainip. Kaya naisip niyang mag-gardening. Total ang sabi ng doktora ay safe na pagbubuntis niya. Nasa garden siya ng hapong yun nang lapitan siya ng maid at sabihing may bisita siya. Sino? Pinapasok mo na ba? Empleyado niyo raw, ma'am. Naiintrigang tinungo niyang gate. Nasa likod ang garden niya kaya kailangan pa niyang tawirin ang living room bago makarating sa front lanay at gate. Nagulat pa siya nang makita si Vince. Good afternoon, ma'am. Nakangiting bati nito. May dala itong isang basket ng mga prutas. What brought you here? Kukumustahin lang sana kita, Ma'am Ashley. 3 weeks na ho kasi kayong hindi nakikita sa opisina. Kukumustahin? Magaling na ako. Nagkasakit lang, pero okay na ako. Bakit nag-abala ka pa? Marami naman yan dito. Alam kong kailangan niyo to ngayon, ma'am. Kinabahan siya. Alam naman itong successful ang IVF na ginawa sa kanya. Tama ba ang kutob kong successful ang IVF na... Bakit kailangan malaman mo pa? Hindi ba malinaw sa usapan natin na pagkatapos mong maibigay ang kailangan ko,
Kalilimutan mo nang nagkaroon tayo ng deal? Don't I have the right? You don't. Dahil binayaran kita. Hindi ko ginalaw ang perang ibinigay mo. Dahil hindi ko gustong tanggapin yon. And I want to give it back to you. Sumisira ka yata sa napag-usapan natin. I'm sorry, pero nagbago na ang isip ko. Hindi ko gustong sumira sa usapan natin. But this past few days, lalo na nang maisip kong posibleng buntis ka na dahil sa hindi mo pagpasok, hindi na ako mapalagay. May guilt ako nararamdaman. Hindi ko kayang basta na lang pabayaan na magiging anak ko. Binayaran kita para tumupad ka sa usapan, di ba? Na hindi mo aariing anak ng bata. At hindi mo na ako pakikilamanan pagkatapos mong manggaling sa klinik ni doktora. Dahil doon natatapos ang usapan natin. Bala ko naman talagang tumupad sa usapan at dumistansya sa'yo. Pero nang mapag-isip-isip kong anak ko ang mabubuhay at lalaki sa katawan mo, na-realize kong hindi pala pwedeng basta ko nalang pabayaang ipanganak siya nang wala akong pakialam. Anong gusto mong mangyari ngayon? Being his or her biological father, bigyan mo lang ako ng konting karapatan sa magiging anak mo, kahit konti lang. Hindi ka kailangan ng magiging anak ko. Hindi ka dapat magkaroon ng pakialam sa kanya. Leave him alone kapag lumabas na siya. Hindi ko naman igigiit na ipakilala mo ako sa kanya. Gusto ko lang siyang makita kapag ipinanganak mo na siya. Masili paminsan-minsan. Gusto ko ring alalayan ka sa pagbubuntis mo. Kung alam ko lang nasisira ka sa kasunduan natin, sana naghanap na lang ako ng iba. Wala namang masama sa gustong mangyari. Hindi ko lang talaga matanggap na tuluyan na akong walang pakialam sa inyong mag-ina. Umalis ka na. At kung ayaw mong mawala ng trabaho, huwag mo nang igit ang gusto mo. Wala tayong naging deal. Wala tayong pinag-usapan. Walang nangyari. Tumim ang bagang nito, ngunit hindi nito kinuha ang isang basket ng mga prutas. Pagkatapos siyang titigan ng matagal nito, walang salitang tumalikod dito at tuloy-tuloy na lumabas ng gate. Ang gustong palabasin na lalaking to? Na dahil siya ang donor at ginamit na IVF process ko, may karapatan na siya sa buhay ko at magiging bibi ko? Ha! Nangangarap ka, Vince Montemayor. Hindi kita kailangan at kahit sinong lalaki sa buhay ko. Bulong niya sabay balik sa loob ng bahay. Nagpalipas pa si Ashley ng 1 linggo bago muling pumasok sa opisina. Hindi lang dahil ayaw niyang magkita sila ni Vince, kundi dahil mabigat ang pakiramdam niya tuwing umaga. Hirap siyang bumangon. Ngunit napilitan na rin siyang pumasok dahil may mga bagay sa kumpanya na hindi pwedeng kaiwagan na lamang niya iasa at sa isa pa niyang mapagkakatiwalaang tauhan. Ngunit unang araw pa lang ng pagpasok niya, nag-collapse na siya dahil sa hilo at pananakit ng puson. Dalhin mo ako kay doktora, Waga. Baka kung mapano pinagbubuntis ko. Kaya mo bang lumakad? Baka malagay sa peligro ang baby kapag bumaba ako ng hagdan. Siya, teka, tatawag ako ng bubuhat sa'yo. Pagbalik nito ay si Vince ang kasama nito. Bakit siya? Kunot noong tanong niya rito. Huwag ka na mamili. Si Vince kaya-kaya kang buhatin. Hindi na siya nakapagprotesta. Nang pangkuin siya ni Vince upang dalhin sa sasakyan niya, ay iniwasan niyang magtama ang kanilang mga mata. Bakit ayaw mo kumapit sa akin? Hindi naman kita kakagatin. Mahinang sabi ng binata habang pangko siya nito. Kahit iniiwasan sana niyang gawin, ay ikinawit niya ang 2 kamay sa batok nito. Wala itong gamit na cologne but he smelled fresh. Para tuloy gusto niyang ihilig ang kanyang ulo sa matigas na dibdib nito. Napano si Ma'am? Ano ba talaga nararamdaman mo? Wala to, nahilo lang ako. Nang madala na siya sa kotse niya, ay nagpresenta pa itong sumama. No, wag na. Kailangan ka sa post mo. May nirarush tayong orders para sa SM. Kailangan i-monitor mo yun. You have to work double time. Sige na Manong, sa klinik tayo ni doktora. Worried lang naman yung tao sa'yo. Halos bulong na sabi ni Waga. Alam mo bang kanina paglabas ko ng opisina, nandun siya sa may hagdan. Worried na nagtatanong kung ano nang nangyari sa'yo at kung bakit ka nag-collapse. Wala siyang dahilan para mag-worry sa akin. Hindi ko siya boyfriend. Alam ko gumagawa siya ng way para makalapit sa akin. Ikaw naman palagi kang defensive. Wala namang masamang intensyon yung tao. I know he's trying to seduce me, but no way. Pinayuhan si Ashley ni doktora na magpa-confine ng 3 araw sa hospital upang ma-monitor ang kanyang kalagayan. Sa 2nd araw niya roon, nagulat siya sa pagdating ng isang unexpected guest. Kamusta?
Si Vince, may dala itong flowers at fruits. Bakit nandito ka? Gusto ko lang masigurong okay kayo ng baby. Bakit ba kinukulit mo ako? Hindi ba nang magpunta ka sa bahay sinabi ko na sa'yo ang stand ko? Wala tayong kaugnayan sa isa't isa. Except for the fact na empleyado kita. Kaya wala kang pakialam sa pinagbubuntis ko. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo maialis sa akin na mag-worry sa'yo. Well then, salamat. Pero tama na. Leave me alone. Natigilan ito sa sinabi niya. Huwag kang mag-ilusyon na dahil sa'yo nang galing ang punla, kaya nabuo ang batas tiyan ko, may in love na ako sa'yo. Hindi ka kasama sa mga plano ko. Hindi ako nag-ilusyon, Ashley. Ma'am Ashley. Okay, Ma'am Ashley. Empleyado mo nga lang pala ako. Wala akong iniilusyon kahit ano. Gusto ko lang igit ng konting karapatan ko sa batang nanggaling sa akin. Huwag mong hayaang isipin kung pumayag ka sa proposal ko sa'yo dahil balak mong gamitin yun para maakit ako. Huwag kang mangarap, Vince. Sige, lalayo na ako sa'yo kung yan ang gusto mo. Pero bago yun, nabigla na lamang siya sa sumunod na ginawa nito. Dumukwang ito sa kamang kinaroroonan niya at siniil siya ng halik. Nanlaki ang mga mata niya. He claimed her lips without warning. The kiss was very intrusive. Pakiramdam niya saglit na tumigil ang lahat ng bagay sa paligid nila. Pati na ang pagtibok ng kanyang puso. Matamang tinitigan siya nito. Gusto ko lang maramdaman mong presensya ko. Bayad na rin yan sa panginsulto mo sa akin. Sana nga hindi dumating ang oras na kailanganin mo ko o ang kahit na sinong lalaki sa buhay mo. Tigalgal na naiwan siya. Daig pa niyang binagsakan ng nuclear sa mismong harap niya. Ang arugantang yan. Sa loob-loob niya habang hawak ang kanyang mga labing nanginginig pa sa mga halik nito. Nagdesisyon si Vince na mag-tender na ng resignation letter sa kumpanya ni Ashley. Ayaw sana niyang gawin yun, but he had to. Pagkatapos niyang masaktan sa panginsulto nito sa kanya, kaninang dalawin niya ito sa hospital. Huwag kang mag-ilusyon na dahil sa'yo nang galing ang punla, kaya nabuo ang bata si tiyan ko, ay may in love na ako sa'yo. Hindi ka kasama sa mga plano ko. Huwag mong hayaang isipin kung pumayag ka sa proposal ko sa'yo dahil balak mong gamitin yun para maakit ako. Huwag kang mangarap, Vince. Ganun pala ang tingin nito sa kanya. Oportunista. Hindi pala nito nararamdaman ang gusto niyang iparamdam dito. Mali pa ang naging interpretasyon nito sa mga ginagawa niya. At maghihirap lang ang loob niya kung abot tanaw lamang niya ito at hindi niya magawang abutin. He was hurting because he was beginning to love the woman. Ngunit ininsulto nito ang pagkatao niya. Akala niya nung una likas na mailap lamang ito sa mga lalaki. At may ibang pananaw ito pagdating sa pag-ibig at sa pagkakaroon ng anak. Hindi niya akalaing bato na pala ang puso nito. Talagang wala itong nararamdaman para sa kanya kahit konti. Maliit ba talaga ang tingin nito sa mga lalaki? O dahil empleyado lamang siya nito? Empleyadong hindi bagay sa kanyang matayog at mailap na lady boss. Kasalanan mo rin. Hindi ka dapat pumayag na manggaling sa'yo ang sel na kailangan niya. Lalo mo lang siyang binigyan ng dahilan. Naisipin ang mga lalaki ay source lamang ng sel para sa procreation. Akala niya ay mapapalapit siya kay Ashley sa pagpayag niya sa hinihiling nito. Dahil magiging bahagi siya ng batang mabubuhay sa loob ng sinapupunan nito. Hindi pala. Kaya tama lamang ang desisyon niyang mag-resign bago pa siya malubog ng tuluyan sa mas malalim na damdamin para kay Ashley. Kahit mga hulugan pa yon na mawalan siya ng trabaho. Seryoso ka ba rito? Tanong ni Waga. Oo, Ma'am Waga. But why? May naging problema ka ba rito? Naging unfair ba kami sa'yo? Itanong mo na lang sa best friend mo. She knows why. Natigilan ito. Sayang naman. Magandang performance mo at komportable sa iyo mga tao na under sa supervision mo. Actually, ayoko rin sanang gawin to. Pero, never mind. Alagaan mo na lang ang kaibigan mo. Ayaw niyang magpaalala sa akin eh. Wala raw akong karapatan. Empleyado lang daw niya ako. Ilusyonado. Kung sa bagay, sino ba naman ako? Iwan ko ang number ko sa iyo para in case na magkaproblema sila ng baby. Just let me know. Pagkatapos ng 3 araw na pagka-confine sa hospital at 2 araw pang bed rest sa bahay, pumasok na si Ashley. Bago magtanghali, walang imik na ipinatong ni Waga sa ibabaw ng table niya ang isang sulat.
Narinig din niya ang pagbagsak na pag-upo nito sa swivel chair. Napakunot noo siya. Bakit parang may topak ang best friend niya? Hindi ba't siya ang naglilihi? Bakit parang ito ang naglilihi dahil sa mood nito? Binuklat niya ang sulat. Resignation letter ni Vince. Sandaling natigilan siya pagkatapos mabasa yon. Anong gusto niyang iparating sa akin sa pag-resign niya? Na masama ang loob niya dahil nilinaw ko sa kanyang hindi ko siya bibigyan ng karapatan sa magiging anak ko? Inis na itiniklop uli niya ang sulat. Pagkatapos niya akong halikan, siya pa may gana magalit. Ipatawag mo nga si Vince, Waga. Hindi na siya nag-report sa trabaho ngayon eh. Inihatid niya lang yung resignation letter niya kaninang umaga. Babalik na lang daw siya para kunin ang mga gamit niya at ang huling sweldo niya. That is, kung tatanggapin mo ang resignation niya. Ha? Anong akala niya? Pipigilan ko siya? Magmamakaawa ako para hindi lang siya umalis? Who does he think he is? Marami tayong makukuha ang kapalit niya. Marami nangangailangan ng trabaho. Bakit ba mataas ang boses niya? At bakit kailangan pa niyang i-emphasize ang mga bagay na yon? Sabihin mo sa kanya, tinanggap ko na ang resignation niya. Magpunta ka mo siya rito para kunin ang naiwan niyang abubot. Yes, ma'am. Parang nagmamaktol na sabi ni Waga. Naiinis pa rin napahalukip-kip siya. Bakit parang mabigat sa loob niya ang pagtanggap sa resignation ni Vince? Naisip na lamang niyang damputin ang broadsheet na nasa kaliwang bahagi ng desk niya. Bumungad sa kanya ang balita tungkol sa panibagong oil price hike. Ano? Nagtaas na naman ang oil? Wala namang magandang balitang sasalubong sa atin. Oh, bigla yatang sumama ang araw mo. Puna ni Waga sa kanya. Sino bang hindi masisira ang araw kung palagi na lang oil price hike ang sasalubong sa atin? Bakit kasi hindi ibasura ang oil deregulation law para makontrol nila ang mataas na presyo ng langis? Apektado tayo mga manufacturers. Wala silang imika ni Waga habang nasa kotse sila. Panay ang lingon niya sa kaibigan dahil nakakapagtaka ang katahimikan nito. Ano ba yung sinabi mo kay Vince at nag-resign siya? Nainsulto mo yata eh. Hindi ko naman siya gustong insultuhin. Naiinis lang ako dahil sumira siya sa napagkasunduan namin. And that is, hindi siya maghahabol bilang ama ng pinagbubuntis ko. Ay, bato ka nga yata. Best friend, wala namang masamang intensyon yung tao. Hindi mo maialis sa kanya na humingi ng konting karapatan sa bata kapag naipanganak na ito. Pero nilinaw ko na naman sa kanya, Waga. Sumira siya sa usapan. Kung alam ko lang na magkakaganito, dapat nag-stick na lang ako sa popular style na anonymous ang donor. Tell me, best friend, don't you like Vince? Kahit konti. He's nice, isn't he? Any woman would fall for him. Yes, any woman would fall for Vince. At yun ang dahilan kaya sinusupil niya ang kanyang damdamin para dito. Dahil hindi malayong ma-inlove siya rito. Isang linggo makalipas na mag-resign si Vince, bumalik siya sa opisina ni na Ashley upang kunin ang ilang personal na gamit. Nasa account mo na ang last salary mo. Malungkot na sabi ni Waga sa kanya. Kasalukuyan siyang nagpapaalam sa mga naging kaibigan niya sa maikling panahon niya sa kumpanyang yon. Nang dumating si Ashley. Nagkatinginan sila, ngunit naramdaman niyang umiiwas ito, kaya hindi na siya nagpaalam pa dito. Kuya Vince, may dalawang mamang dumating kanina, hinahanap ka. Salubong sa kanya ni Danny Boy, isa sa dalawang batang kinupkup niya. Sinong mama? Hindi ko kilala eh, pero importante raw ang kailangan nila sa'yo. Ang tagal nga nilang naghintay rito. Babalik daw sila dahil kailangan ka raw nila makausap. Tumayo siya sa may pinto para antabayanan kung sino man ang mga taong sinasabi ni Danny Boy. Natanong niya si Mang Samuel na kararating lang din. Bakit nag-resign ka raw? Pakaramdam ko po kasi napag-iinitan ako ni Ma'am Ashley. Ay, kung sa bagay, sabi nga nila medyo masungit daw si Ma'am ngayon. Isa kasi yun sa mga sintomas ng pagbubuntis. Gusto niya sanang sabihin. Habang nag-uusap sila ni Mang Samuel, ay may humintong expedition sa tapat ng apartment na tinitirhan nila. Dalawang lalaki ang bumaba mula roon. Vince Montemayor? Tanong sa kanya ng unang lalaki. Ako nga, bakit? I'm Ricky, private investigator ng Solitaire Security and Investigation Agency. Humingi ng tulong sa amin ng isang kliyente. Matagal ka raw niyang ipinapahanap. May edad na ang isa pang lalaking bumaba ng expedition.
Malapit na siguro mag-60 ito, ngunit matikas pa rin. Augusto Senares, iho. Isa akong pinagkakatiwalang tauhan ng Don. Matagal ka na namin hinahanap, mahigit 10 taon na. Kaya pala hindi ka namin matagpuan. Dinala ka sa Davao ng taong kumupkup sa'yo. Mabuti na lamang at naituro sa amin ni Cristino na nandito ka na pala sa Manila. Ang Cristino na binanggit nito ay kapatid ng lalaking nakamulatan niyang ama. Bakit niyo naman ako hinahanap? Pwede bang sa loob na tayo ng bahay mag-usap? Sabi ni Mr. Senares. Pagkatapos niyang utusan si Danny Boy na bumili ng pizza sa pinakamalapit na branch ng Greenwich, muling hinarap ni Vince ang dalawang bisita. Si Tiyong Tino pa lang nagsabi sa inyo na nandito ako sa Manila. Aniya sa mga kausap. Oo, 17 anyos ka pa lang daw nang lumuwas ka na. Pero hindi niya eksaktong nalaman kung saan ka nakatira. Dahil nang mamatay raw ang nanay-nanayan mo, hindi ka na bumalik sa Davao. Bakit niyo po ba ako hinahanap? Ipinapahanap ka ng Don. Ako? Bakit ho? The Montemayor, in case you don't know, are the richest clan in Mindoro. Ang Hacienda Montemayor ang pinakamalaking source ng baka at iba pang produkto mula sa baka. Bukod doon, pag-aari din nila ang Bayside Shipping na bumabiyahe mula Mindoro hanggang Manila. Idagdag pa ang Montemayor Fishing na nagmamay-ari ng pinakamalaking fishing vessel sa Pilipinas. Mayroon din silang mga private islands na ang iba ipinagbili na nila, including the famous Puerto Island. Bakit sinasabi mo sa akin kung gaano kayaman ang mga Montemayor? Hindi ko maintindihan, Mr. Senares. Because you belong to them. Matagal na hindi siya nakahuma dahil sa sinabi nito. He didn't know that his family name was synonymous to wealth and power. Akala niya kaapelyido lamang niya ang mga Montemayor. Sa matyagang paghahanap at pagtetrace ni Anonas, mukhang ikaw na nga ang apong hinahanap ng Don. Hindi maikakaila si tsura mo. Kamukhang kamukha mo ang ama mo. Wala siyang nasabi. Ang bunsong anak ng Don, si Señorito Dave, na in love sa isang babaeng hindi gusto ng pamilya niya. Anak kasi ito ni Nato, isa sa mga leader ng Unyong lumaban sa pagpapatakbo ng hasyenda ng Don. At dahilan kaya napili ay matanda. Natamaan kasi siya ni Nato. Tinamaan ang isang buto sa binti ng matanda. Artificial leg na ang nasa kanan niya. Pinaglayo ng Don sina Señorito Dave at Nancy, ang nanay mo, at ang anak ni Nato. Sa Amerika niya pinag-aral si Señorita Dave, pero wala siya kamalay-malay na bumalik ito sa Pilipinas at itinanan si Nancy. Itinakwil ng matanda si Señorito. Alam naman niya ang katotohanan, hindi niya biological parents ang mag-asawang nagpalaki sa kanya. Dahil pagsapit niya ng 7 years old, unti-unting ipinaintindi sa kanya ng mga ito ang katotohanan. Montemayor ang apelidong ipinagamit sa kanya dahil yun ang nasa birth certificate niya. At para hindi na mahirapan sa pagpapa-enroll sa kanya. Wala rin siya kamukha sa dalawang anak ng mga ito. Sinabi sa kanya na nakamulatan niyang ina, ang pangalan ng kanyang tunay na ina. Napadpad daw sa Davao si Nancy dahil sa paghahanap sa mga kamag-anak nito. Malayong kamag-anak na ni Nancy ang mga taong nakilala niya mga magulang. Namatay raw ang kanyang ama noong 8 months old pa lamang siya. Na-hold up daw ang minamaneho nitong taxi. Ang nanay naman niya ay namatay sa sakit nung magtatatlong taong gulang na siya. Kinupkop at minahal siya na parang tunay na anak ng mga taong nakamulatan niyang mga magulang. Hindi siguro alam ng mga ito na mayaman ang pamilyang pinagmulan ng kanyang ama, kaya hindi naisip na ihatid siya sa mga Montemayor. Nang mabalitaan ni Don na namatay na si Señorita Dave, ipinahanap niya si Nancy, pero walang makapagturo dito. Pagkalipas sa maraming taon, nang magkasakit ang Don, naisip niyang muling ipahanap si Nancy at ang apo niya. Ang panganay niyang anak na si Sergio ang isa sa mga naghanap. May dinala tong bata at yun daw ang anak ni Dave. Si Ronnie na nakita raw sa gilid ng simbahan sa lipa. At naniwala naman si Don. Oo, mahina na si Don noon. Dahil sa malalang sakit niya sa bituka. Madali siyang naniwalang yun nga apo niya. Pero nang madiagnose si Señorito, nung 1 taon na may prostate cancer at nasa advanced stage na, napilitan siyang mangumpisal. Hindi raw si Ronnie ang apong hinahanap ng Don. Pero, bakit ginawa yun ni Sergio? Curious na tanong niya.
Napilitan lang daw siyang palabasin na ang batang dinala niya sa asyenda ang hinahanap na apo ng Don dahil hindi niya makita ang tunay na pamangkin. Pero ayaw sumuko ng Don na nakaratay noon. Nang makarecover ang Don, naduwag na raw siyang aminin sa matandaan totoo dahil nahuhulog na ang kalooban nito kay Ronnie. Pero kailan nalaman ng Don na peke ang ipinakilalang apo? Nung ngang magkasakit na si Sergio. Nakikita nga kasi niyang nagiging malapit na ang Don sa binata ng si Ronnie. Pinag-aral na niya ito, itinuring na tunay na kadugo. Nag-aalala raw siyang kapag namatay siya. At si Don, ang batang kinuha niya sa ampunan ang pinalabas na ikaw, ang makikinabang sa kayamanang may iwan. Galit na galit ang Don sa natuklasan, kaya ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa nawawalang apo. Pero may nakapagsabing namatay raw ang bata, kaya tumigil na sila sa paghahanap. Nagpunta siya sa Amerika para magpa-opera. Habang nandun siya, may kaibigan si Señorita Dave na nakapagsabing hindi naman namatay ang anak nito at ni Nancy. At baka raw nasa Davao ito dahil may mga kamag-anak nga si Nancy roon. May kilabot na gumapang sa buong pagkatao niya. After 29 years, saka pa ba niya matetrace ang pinag-ugatan niyang pamilya? Matanda na ang Don, sakiti na. Ilang beses na itong nagpa-opera sa kung saan-saang bansa. Sabik na sabik siyang makilala ka. Gusto niyang makasama ang tunay niyang apo, kahit sa natitirang sandali ng kanyang buhay. Natahimik siya, parang wala na siyang gustong baguhin sa pagkatao niya. Dugong Montemayor nga siya, pero para ano pa? Nabuhay na siya ng simple. Nasanay na siyang pinaghihirapan ang anumang bagay na gusto niyang makamtan. Kilalanin man siya ng lolo niya ngayon, wala na magbabago. Naging malungkot ang buhay ng kanyang tunay na mga magulang dahil dito. Hindi na maibabalik ang mga yon. Isa pa, hindi na rin naman mabubura pa ang mga hirap na pinagdaanan niya. At 17, kailangan na siyang makipagsapalaran sa Maynila para makakita ng mas magandang opportunity. Matagal na akong hindi Montemayor, Mr. Senares. Kahit taglay ko ang apelidong yun. Huwag, Vince. Mahal ka ng lolo mo. Matagal na niyang pinagsisihan ang kasalanan niya sa mga magulang mo. Gusto niyang bumawi sa'yo. Para magbawas ng guilt? Bakit hindi mo siya bigyan ng chance na makilala ka man lang? Muli siyang bumuntong hininga. Pag-iisipan ko po. Pagkalipas ng ilang gabing pag-iisip, nag-decide na si Vince na pagbigyan ng Don. May bahagi rin ng pagkatao niya na gustong makilala ang kanyang mga tunay na kadugo. Tinawagan niya si Mr. Senares. Sinundo siya nito at isinama siya sa Hacienda Montemayor sa Mindoro. Hindi niya inaasahang magiging ganun ka-emotional lang doon nang makita siya. Matagal siyang pinagmasdan nito bago siya niyakap ng mahigpit. No words could explain his grandfather's happiness at that moment. Noong una, wala siyang maramdaman. Ngunit nang makita niya ang picture ng kanyang ama na nasa isang frame sa ibabaw ng night table ng lolo niya, ay may nasaging soft spot sa puso niya. Hindi maikakailang magkamukha sila ng kanyang ama. Para nga silang pinagbiyak na bunga. Bigla niyang naramdaman ang pagiging Montemayor niya. Salamat at pinagbigyan mo ako, iho. Alam kong reluctant ka. Yun ang sabi ni Augusto. Hindi ko naman maialis na sumama ang loob mo sa akin. Dahil sa naging kasalanan ko sa mga magulang mo. I love your father, Vince. Naging matigas lang ang kalooban ko noon. Habang patungo sila ni Mr. Senares sa asyenda na yon, marami siyang itinanong na sinagot naman ito. Dito niya nalamang dating ruthless na asyendera si Don. Hindi makatao ang pamamalakad dito sa asyenda na naging dahilan ng galit at pag-aalsa ng karamihan sa mga tauhan. Madalas na raw itong umiiyak at sinasambit ang pangalan ng bunsong anak nitong si Dave. Pinagalaw nito ang pera nito upang matry siya. Kaya galit na galit daw ito kay Sergio nang malaman nitong maling bata ang inuwi ng huli sa asyenda. Sa pagiging desperado kong magtagumpay ka, niloko ko ang mga taong nakapaligid sa akin. Maling tao palang pinagkukulan ko ng pagmamahal. Paano nagawa ni Tito Sergio ang papaniwalaing apo niyo ang batang dinala niya rito? Matalino kayo, hindi ba? Binayaran niya ang mga taong nagpalaki kay Ronnie. I was vulnerable, kaya madali akong naniwala.
Magkapareho nga sila ng mga mata ni Dave. Pareho rin sila ng kulay ng balat. Hindi ko naman akalaing magagawa akong linlangin ni Sergio para lamang matapos na ang paghahanap ko. Akala kasi niya noon, mamamatay na ako at gusto raw niyang mamatay man lang akong maligaya at payapa. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil wala na akong bukang bibig noon kundi mahanap ang anak ni Dave. Ngayon tiyak na ako. Ang itsura mo, ang boses mo. Ikaw na ikaw si Dave. Parang siya ay nabuhay sa katauhan mo. Forgive me, iho, kung hindi ko tinikis sa mga magulang mo. Dapat hindi ka nawalay sa akin. Naramdaman niya ang isang kamay nito sa kanyang balikat. Gusto niyang sumbatan ito dahil kung tinanggap nito ang kanyang ina, hindi kakailanganin ng kanyang ama na mag-taxi driver at naipagamot sana ang kanyang ina. Hindi bali nang hindi siya lumaki sa karangyaan na para sa isang Montemayor. Ngunit lumaki sana siyang masaya at nakapiling ng matagal ang kanyang mga magulang. Baka nagkaroon pa siya ng iba pang kapatid at naging masayang pamilya sana sila. Pinagbigyan ko lang kayo para makilala kayo at hindi masayang ang panahon ng mga taong inupahan niyo para matrace ako. Sagot niya. You mean you're not staying, iho? I can't. I'm sorry. I have my own life to live. Nasanay na ako mamuhay ng simple. Tama ng Montemayor ako sa dugo at sa pangalan. Hanggang doon na lang. Lolo. Iho, matanda na ako. Hindi ko alam kung bukas makalawa buhay pa ako. Kung mapapatawad mo ako, makakabawi ako kahit paano sa naging kasalanan ko kay Dave, sa papa mo. Sa kanila kayo may kasalanan, hindi sa akin. Vince, your tito is dying. Sabi ng mga doktor niya, he's only got some months to live. Sino magpapatuloy sa pamamalakad sa asyenda at iba pang kumpanya ng pamilya? Pinaunlakan niya matanda sa kahilingan nitong makasalo siya sa pananghalian. Pagkatapos ay nagtuloy sila sa hospital kung saan nakaratay ang uncle surgeon niya. Payat na payat ito, humpak na humpak ang pisngi. Nasa early 50s pa lamang daw ito, ngunit mukhang mga 60 na ito. Matagal din siyang pinagmasdan nito. Forgive me, iho. Kung hindi dahil sa naisip kong magpakilala na lamang ng kung sinong bata sa lolo mo, para tumigil na siya sa paghahanap sa iyo. Dapat noon mo pa naranasan ang buhay ng isang Montemayor. Ilang taon ko ring pinaniwala ang lolo mo na si Ronnie ang tunay na anak ni Dave. Hindi ako nanghihinayang sa karangyang hindi ko naranasan. Nalulungkot lang ako sa nangyari sa buhay namin mag-anak. Kahit humingi kayo ng tawad ni lolo, hindi na magbabago yun. Hindi baling, hindi mo na ako mapatawad, Vince. Pagbigyan mo lang ang hinihiling ko sa'yo. Wala nang makakasama ang lolo mo kapag nawala ako kundi ang mga anak ko. At puro babae pa sila. Yung isa, nasa Amerika na namamalagi. Pagkatapos makapag-asawa. Ikaw na lamang ang maaaring magpatuloy ng maiiwan namin. Huwag mo sana kaming bibiguin. Pag-iisipan ko, Uncle Sergio. Pagkagaling ng hospital, inilibot siya ng lolo niya at ni Mr. Senares sa malawak na hasyenda. Natuwa siya sa nakitang marami at malulusog na bakang ibinibreed sa hasyenda. Kinaumagahan, dinala siya ng dalawa sa puerto. 30 minutes ride lamang papunta roon gamit ang isang speedboat. Noon lamang siya nakarating sa pinag-uusapang isla na talaga nga palang napakaganda. Tila sadyang nililok ng Diyos yun upang maging paraiso ng mga taong napapagalang isip at katawan. We have a rest house here, iho. Because we used to own this island before. Binili sa akin ng developer ng island resort na ito. But I remained a stockholder and a member. Kaya kahit anong oras ka magpunta rito, you will receive VIP treatment because you are a Montemayor. Kulang ang isang araw upang malibot ang buong island paradise. Kulang rin ang 4 na araw upang ma-enjoy ang lahat ng amenities na inaalok ng Puerto Island. They were really given VIP treatment nang doon sila mananghalian at maglibot din sila sa isla. Babalik ako rito. Pangako niya sa sarili. Sa halip na bumalik pa sa Hacienda Montemayor, ay nagtuloy na siya sa Maynila. Ang tanging pangakong iniwan niya sa doon ay ang paminsan-minsang pagdalaw niya rito. I need this report immediately, Vince. Gino po, ma'am.
Pagtatama ng bagong hire nilang kapalit ni Vince, natigilan si Ashley. Hindi yun ang unang pagkakataong nagkamali siya ng tawag sa bagong supervisor. Samantalang malayo naman ang itsura nito kay Vince. Mataba ito at mas matanda. Bakit ba palagi niyang nasasambit ang pangalan ni Vince? Hindi ba't yun ang gusto niya? Ang hindi na ito makita? "Mayaman ka pala, Kuya Vince," sabi ni Danny Boy habang naghahapunan sila. "Eh di magiging senyorito ka na, Kuya Vince?" Excited na sabi ni Negro. "Isasama mo ba kami ron?" "Hindi pa naman ako nagde-decide tumira doon. Okay na tayo rito, di ba?" "Pero Kuya Vince, bakit ayaw mo ron? Di ba lahat ng tao gustong yumaman? Si Mang Samuel nga palaging tumataya sa loto para yumaman. Ikaw hindi mo na kailangan tumaya sa loto dahil mayaman ka na talaga," ani Danny Boy. Bahagya siyang natawa. Kahit ang isang 12 anyos na bata, nauunawaan ang malaking pagbabagong dumating sa buhay niya. Yun ay kung sa hasyenda na siya mamamalagi at pagbibigyan ng lolo niya. Isang gabing pinag-isipan ni Vince kung babalik siya sa Mindoro. Swerte nga sigurong may tuturing ang pagkakatrace sa kanya. Nakadama siya ng awa sa matandang Montemayor. Ngunit kasabay nun, pagbangon ng hinanakit. Buhay pa siguro ang mga magulang niya kung hindi nito tinanggihan ang kanyang ina at hindi tinikis ang ama. But everything was water under the bridge now. Pagkalipas ang 4 na araw, maagang-maaga siyang nakatanggap ng tawag mula kay Mr. Senares. "Your Uncle Sergio died last night, Vince. Nakikiusap ang lolo mo na magpunta ka rito bago siya i-cremate." Matagal siyang natahimik bago sumagot. "Sige ho, pakisabi kay lolo na darating ako." Isinama ni Vince sina Danny Boy at Negro nang bumalik siya sa Mindoro upang magbigay ng last respect sa Uncle Sergio niya. Pagkatapos ng libing nito, kinausap siya ng masinsina ng kanyang lolo. "Wala na akong katuwang ngayon, Vince. Bukod sa gustong-gusto kita makasama, ikaw nakikita kong maaari at dapat magpatuloy ng mga maiiwan kong responsibilidad." Mula sa kinatatayong terrace, ay tinanaw niya ang malawak na lupaing sakop ng hasyenda. Nakakalula. Parang hindi magiging madali sa kanya na yakapin na magiging pagbabago sa buhay niya kung tatanggapin niya ang alok ng kanyang lolo. Ngunit nang makita niyang masayang nanunungkit ng bayabas sina Danny Boy at Negro, ay may kung anong humaplos sa kanyang puso. Tiyak na mabibigyan niya ng napakagandang buhay ang mga ito kung hindi na siya magmamalaki pa. Total, sumbatan man niya ang matanda, maghalit man siya rito habang buhay, wala nang magbabago. Maraming taon na ang nakaraan at nagsisi na ito. Isa pang inalala niya ay si Ronnie, na pinagpanggap na siya. Hindi malayong magsamantala ito kapag namatay ang lolo niya. Kailangan niyang protektahan ang interes niya at ng iba pang tunay na Montemayor. Kapag pumayag na siya sa gustong mangyari ni Don Serafin, ay mapipilitan ng umalis si Ronnie. Isa pang tao ang bigla niyang naalala. Si Ashley at ang magiging anak nila. Kung malalaman niyang isa pala akong mayaman at kaya kong bigyan ng magandang buhay ang magiging anak namin, matatanggap na kaya niya ako bilang ama ng bata? At kung sakali mang hindi siya tanggapin ito kaagad, sa kapangyarihan at kayamanan ng mga Montemayor, hindi na siya mamaliitin ito. Napangiti si Ashley nang makita niyang unti-unti nang umuumbok ang kanyang tiyan. Nasa harap siya ng salamin. Araw-araw tuwing umaga ay tinitingnan niya yon at sinusukat. 4 months na to, malapit ng mahalata, sabi niya sa sarili. At kasama sa mga plano niya na magpunta sa malayong lugar habang hinihintay niya ang kanyang panganganak. At ang Isla Puerto ang naisip niya. Parang paraisong isla, kompleto sa lahat ng amenities. May mga maupahang cottages at may magandang hotel. Tamang-tama ang islang yun habang hinihintay niya ang kanyang panganganak. Kapag nagtanong ang mga empleyado niya, palalabasin nilang nasa state siya. Pagbalik nila ng anak niya, saka na lamang niya sasabing nagkaroon sila ng anak ng boyfriend niya. Bigla na naman niyang naalala si Vince. Mabuti naman at hindi na ako kinulit. Pero, kamusta na kaya siya? Bakit hindi maalis sa isip niya ang gwapong mukha nito? Parang palagi niyang nararamdaman ang presensya nito. Hindi naman ibig sabihin dahil nasa katawan ko ang batang nanggaling sa punla niya.
Mararamdaman ko ng bahagi siya ng katawan ko. No, hindi ko dapat maramdaman to. Imposibleng dahil hindi niya nahawakan ang katawan ko. Naisip niyang baka dulot lamang yun ang init ng kanyang katawan. Pababa na si Ashley upang pumasok sa opisina nang salubungin siya ng maid. May bisita kayo, ma'am. Sino? Ako. Si Vince. Nasa sala ito at nakatingala sa kanya. She was stunned at that moment. He looked very handsome in his get-up. Bagong trim din ang buhok nito. Kumusta? What are you doing here? Balik tanong niya rito. Nagtaka pa siya nang sumungaw sa pintuan ang dalawang batang lalaki. Marahil nasa 10 taon ang edad ng isa at 12 hanggang 13 naman ang isa pa. May dalang bouquet of flowers. Ang isa at ang isa naman isang basket ng Godiva chocolates na isa sa mga pinakamamahaling tsokolate sa mundo. Ano yan? Masama bang bigyan ng flowers at chocolates ang ina na magiging anak ko? Akala ko ba naiintindihan mo na ako? Tumigil ka sa pag-iilusyong anak mo nasa tiyan ko. Tumigil ka rin sa pagsasabing nag-iilusyon ako. Because you know I'm not. I'm stating a fact. And you cannot deny it. Hindi ba nag-disappear ka na? Bakit bumalik ka pa? Tapos ng usapan natin. Bayad ka. Don't you dare say that again. Hindi na ako papayag na insultuhin mo ako katulad ng ginawa mo noon. Nagtaka siya sa ikinikilos ito na tila naghahamon at ipinaparamdam sa kanyang hindi siya mananaig dito sa pagkakataong yun. Samantalang noon kahit nakikita niya ang katatagan sa pagkalalaki nito, hindi na nito ipinilit ang karapatan at nag-resign na lang ito. Kung sa bagay, noon pa man nakikita na niya sa personalidad nito yun. Hindi nga lang siguro ito nakipagtunggali sa kanya noon dahil boss siya nito. Pinilit niyang bawiin ang braso niyang pigil nito, ngunit hindi nito pinakawalan yun. You're hurting me. What do you want? Galit na niyang tanong rito. Alright to my child.